Based po sa latest analysis natin at data ay muling naglandfall po itong sentro ni Bagyong Tino sa Batas Island, Taytay, Palawan Province. So, ibig sabihin, ito po yung pangpito o ikapitong landfall po niya mula po ng kanyang entrance sa ating area, sa ating landmass. Mula po dito sa Visayan Island ay nagkaroon po siya ng 6 landfalls sa iba-ibang isla at mga landmass, and then pangpito po itong dito sa Batas Island. So, makikita din po natin sa ating latest analysis na ang kanyang sentro ay huling nakita po sa coastal waters ng Linapakan, Palawan. Taglay ang lakas ng hangin na 120 kilometers per hour near the center at gustiness po na umaabot pa sa 165 kilometers per hour. At ang kanyang movement ay west-northwestward at 15 kilometers per hour. So, napanatili po nito yung kanyang lakas ng hangin, kaya't nasa typhoon category pa rin ito, 120 kilometers per hour near the center. Malakas at kumbaga napakalakas na bagyo pa rin ho nito. So sa ngayon affected po ang buong Palawan, crucial pa rin po ito sa buong Palawan at ilang bahagi po ng Mindoro Island, maging yung ilang bahagi po ng Panay Island at Western Visayas. So ibig sabihin sa mga kababayan natin dito, hindi pa rin po pwedeng maging complacent o hindi pa po pwedeng mag-relax in a way dahil affected pa rin ho po kayo or directly affected pa rin ho kayo ng bagyo. Samantala yung kanyang trough o buntot ay nakaka-apekto din po sa halos natitirang bahagi pa ng Luzon, including Metro Manila. So, inaasahan natin magiging maulap pa rin ng papaurin at mataas pa rin ang tsansa ng moderate to at times heavy rains po dito sa Kamaynilaan, sa Central Luzon, malaking bahagi ng Northern Luzon, dito sa Bicol Region at sa Calabarzon area. Maging dito sa Central Visayas, Northern Mindanao at maging sa Zamboanga Peninsula. So, ingat pa rin po ang ating abiso. Patuloy po tayong mag-monitor sa updates ng Pag-asa. Samantala, yung bagyo na nasa labas ng PAR, mamaya po ay ibibigay po natin ang detalye po mamaya lamang po after po nating i-discuss yung kay Typhoon Tino.